Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Palasyo umamin. Nako, mananagot kayo ngayon Duterte re-resback. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa nagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, ito mga kababayan, talagang pinagmukhang mga ob-ob ni Tatay Digong, no? Ang mga humuli sa kanya. Bakit? Dahil dito po sa balitang ito mga kababayan, parang umamin na rin ang palasyo na mali po sila. Ha? Ito mga kababayan, ang balita mula po sa Jamie News. Nako. Ito po ang caption niyan mga kababayan. Basahin ko po muna sa inyo. Duterte to be brought to local court to determine if arrest was proper. Yan mga kababayan. Kanina po to, no? Jamie News 1 hour ago mga kababayan. Former President Rodrigo Duterte will have to face a local court before being brought to the International Criminal Court. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said on Wednesday. Paano ba yan? Niloloko nyo ba kami? No? Alam nyo ba kung saan dinala ni Torre, mga kababayan, si former President Duterte nang makuha nila sa airport? Dumiretso lang naman po sa Villamor Air Base, mga kababayan. Diba? So, where is the court na sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Nasaan po ang korte na pinagdalhan? Local court, ibig sabihin dito sa Pilipinas, domestic. Saan po? Saan banda humarap si former President Duterte sa korte ng Pilipinas? No? Doon nyo po dinalay sa diba? Ito po ang sabi ng isang international law professor. Ayon po kay Attorney Romel Bagares. Sabi niya po mga kababayan, it has to go through the national proceedings to ensure that the arrest is actually proper and legal according to the rules. Yan mga kababayan. National law will be respected by the ICC. Saan, mga kababayan, parte ng pag-arrest nila kay former President Duterte, no? Ang nirespeto ang national law ng Pilipinas. Di ba? Wala tayong nakita na korte na pinagdalhan kay former President Duterte. Kaya sabi ko mga kababayan, talagang kaya pala kalmado lang si former PRRD. Mas mainit pa tayong mga supporters di ba? Mas mainit pa tayo, pero siya kalma lang kasi alam niya po ang batas, no? Yan, paano ba yan? Uuwi nyo na. Si former President Duterte sa Pilipinas kasi mali kayo di ba? Sabi dito ni Attorney Romel Bagares, you cannot just send someone, especially a Filipino. We have rules. ICC rules mismo ang nagsasabi na dapat magkaroon ng extradition para malatag ng maayos at proper, no? Ang pag-aresto at dapat siyang ipadala sa dahig for trial. So wala po tayong nakita doon, no? At tulad nga po ng sabi ko kanina, parang inaamin na rin talaga, no? Ng Malacanang na mayroon po silang pagkakamali sapagkat ito po ang statement ni Attorney Castro, yung undersecretary ng PCO, no? Kailangan daw muna will have to face a local court before being brought to the International Criminal Court.
No, yan, mga kababayan. Nako, talaga, mga bangag. Mga bangag nga talaga kayo. Sabi dito sa mga komento, mga kababayan, no, sabi po nila, ay nadali. Ha? Nadali po sila ni Pangulong Duterte. Pinaglalaroan lang pala sila. Akala ng lahat ay aping-api, no? Ang dating ni former President Duterte. Ayun pala, mga kababayan, no? Ay eto pala. Kaya pala kalmado ang matanda kahapon, mga kababayan, no? Mas mainit pa ang ulo ni Kitty Duterte. Di ba? O kaysa po sa kanyang ama. Kasi alam po ni President Duterte na mali po ang ginagawa nila. Well, anyway, hinahanapan nga naman po sila, no, ni PRRD ng warrant of arrest. Well, anyway, sabi ng iba, meron naman daw. Pero where's the court? No? Yun yung hinahanap ng karamihan eh. Yung korte ng Pilipinas na dapat dito muna, no? Para tingnan kung proper ba yung pag-aresto, mga kababayan, no? Sa kabilang banda, mga kababayan, President Donald Trump, nako, may mensahe po. Ito po ang kanyang statement, mga kababayan. President Donald Trump, no, from Fox News Media. Sabi niya po, mga kababayan, let me tell you, Fox, I don't admire a lot of people. Very few, believe me, sabi niya. But one of the leaders I truly respect is the former president of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. During my time in office, he showed incredible love for his country. He fought hard. He stood strong, and you know what? I can't blame him for the war on drugs. He led. Sabi niya, no? He led. He did what he had to do. Tremendous leadership. Really, I have great respect. Yan, mga kabayan. Respeto ni for him, sabi niya, ni President Donald Trump, ang ating Pangulo. Kung ikaw, mga kababayan, na nabasa mo rin itong mensahe, no, ni Donald Trump, ano kaya ang mararamdaman mo bilang isang Pilipino? Si Donald Trump nga, no, si President Donald Trump nga, hindi Pilipino. Saludo sa ginawa ni former President Duterte, sa ginawa sa ating bayan. Ikaw pa kaya na isang Pilipino, hindi ka maging proud? Na kalahi mo yan. Tapos tatrahidorin nyo lang, ipapadala nyo sa ibang bansa para doon litisin. Diba? Kung hanggang ngayon, mga kababayan, no, nagdududa ka pa rin, isipin mo na lang, President Donald Trump, grabe ang respeto, pagmamahal, kanyang paghanga sa ating former president. Tapos kayong mga hinayutak kayo, sarili nyong kalahi, sarili nyong, kumbaga sa dugo nyo rin na rito eh. Diba? Sarili nyong balat, tatrahido rin ninyo. Lalo na, nako, talaga, pasensya na po. Minsan, I know, marami pong nagko-comment na parang hindi raw ako marunong magbasa, di ba? But you know, sa sobrang gigil mong magbasa, no? At inaamin ko rin naman, I'm not a good reader, mga kababayan. Oo. At pasensya na po kayo. Kasi nadadagdagan po ang tense, no? Kapag nanggigigil ka. Nanggigigil ka, mga kababayan. Nadadala yung emosyon mo. Sometimes, di ba, pag nanonood tayo dito sa channel natin, minsan napapanood natin mga medyo mga nakakaiyak. Medyo naiiyak rin tayo eh. Di ba? Nadadala tayo sa bugso ng damdamin ng ating mga kababayan. Pero pasensya na po kayo, okay? So yan, ano po ang inyong masasabi dito? No? You should be proud. Tayong mga Pilipino.
Proud nga si President Donald Trump na hindi natin kaano-ano. Walang pakialam sa Pilipinas, dapat ang taong ito, pero proud, mahal, nire-respeto niya si dating Pangulong Duterte because of what he did, no, to our country. Tapos ikaw, sa bagay, hindi naman natin masisili si yung mga kapulisan natin eh. They are just following orders. No? Yung mga kapulisan natin, they are just following orders. May nakita nga ako kanina mga kabayan na habang nagrarally po, nandun po yung mga pulis. Yung pulis mismo umiiyak eh. Sabi doon sa nagrarally, sabi, alam namin, no, na kung hindi kayo naka-uniforme ngayon, nandito kayo nakikiisa sa amin. Pero dahil nga they are just following orders, mga kabayan, wala rin silang magawa. Di ba? Unang-una, bukod sa they are following orders, no, trabaho rin po nila. Yung responsibilidad nila sa pamilya nila, posibleng mawala. Di ba? Yung pangkabuhayan nila, posibleng mabawala. O, kaya naiintindihan po natin yung ating mga kapulisan. Yung iba naman, parang wala naman eh. No? Parang mas pabor pa sila eh. Ano bang nagawa ng President BBM natin sa inyo? No? Minahal ba nila kayo? Totoo lang, sa Armed Forces of the Philippines, minahal ba kayo ni PBBM? Nagtatanong lang po at opinion lang po ito. Kasi si dating Pangulong Duterte mga kabayan, no? Binatikos po, sa totoo lang. Binatikos po si dating Pangulong Duterte dahil sa pagmamahal po sa inyo. Sa militar, sa kapulisan, sa mga guro, sa ating bansa. Binatikos po siya ng todo-todo. Pero anyway, yan, nilalabas lang po natin yung ating sama ng loob ngayon. Kasi, alam nyo po ba? Sa totoo lang, alam nyo po ba mga kababayan, nakahapon hanggang ngayon, ang pinag-uusapan sa bawat household, no? Sa bawat household ng Pilipinas, yung pagkakaaresto kaya former President Duterte. At marami po sa mga bahay na yan, mga kababayan, ay umiyak. Hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Grabe ka talaga, Tatay Digong. Kaya pala sobra-sobra ang respeto sa'yo ni President Donald Trump. No? Sobra. Paano pa kaya tayong Pilipino hindi tayo magkaroon ng respeto sa kanya? Pero may mga trahidor talaga. Wala tayong magagawa. May mga trahidor talaga sa ating bansa. No? Matapos mo silang tulungan, matapos mo silang kumbaga sa bata pa ay alagaan, di ba? Matapos mo silang patirahin sa iyong tahanan, di ba? Ganon at ganon pa rin ang gagawin ng mga trahidor. Kalma lang tayo, ha? Ayan mga kababayan, ito, pakinggan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kakapasok lang na balita, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte inaresto ng mga kawani ng PNP sa NAIA Airport dahil sa di umano'y inilabas na warrant of arrest ng ICC na kahit wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Ang kilos ba na ito ay nagpapakita sa mundo na ang gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay handang talikuran ang sarili nitong mamamayan at ipagkanulo ang pinakabuod ng ating soberenhiya at pambansang dignidad. Panoorin ang bidyong ito at kayo na ang humusga. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang
sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mamamayang Pilipino nawindang at nagsilabasan sa kalsada, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters dahil sa di o manay di makatarungang pag-aresto ng Itong video na to mga kababayan, no, kung napanood niyo po yung video ito, yung nandyan si Torre, grabe talaga si Torre mga kababayan, no. Grabe po si Torre. Sana ito ang unang masibak na opisyal ng ating gobyerno pag pag wala na sila at nandito pa ito sa ito ang unang sibakin at huwag bigyan ng benepisyo, no, para lang ating kapulisan sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Totoo bang nilabag Pangulong Bongbong Marcos ang konstitusyon na hindi malayo yung mauwi sa panibagong malawakang rally sa kalsada? Ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na mga kawani ng PNP sa pangunguna ng CIDG Chief General Torre dahil sa di umano inilabas na warrant of arrest ng ICC or International Criminal Court na alam nating wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Kwenestyon ng karamihan ng ginawang ito ng gobyerno dahil sa unang-una hindi na tayo membro ng ICC at walang legal counsel sa side ng dating Pangulong Duterte ang pinalapit sa kanya na siyang arestuhin. Sumabog sa galit ang taong bayan sa ginawang panggigipit ng Marcos administration sa dating Pangulo na hanggang ngayon ay pinakamamahal ng lahat ng tao. Napakasinungaling umano ni Bongbong Marcos sa kanyang pahayag noon na hindi nito tatanggapin ang warrant of arrest dahil hindi na tayo member ng ICC. Subalit baliktad at ipinagkalulunan niya ang dating Pangulo sa mga banyaga. Ang balita pa ay ililipad na umano sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo at nawawala na tayo ng access sa kanya. Samantala, Vice President Sara Duterte at Mayor Basti nagsalita na tungkol sa pagkaresto ng ama nila na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa sa kanila, and I quote, "Mga kababayan, today our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that the foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence." Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights. Since he was taken this morning, he has not been brought before any competent judicial authority to assert in his side and to allow him to avail the relief provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. The act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. God save the Philippines. So yan mga kababayan, God save the Philippines, mga karibyo natin, no? Talagang patindi po ng patindi ang politika sa ating bansa. Alam niyo po bakit po kaya nangyayaring mga ito? Sabi po kasi ng iba, because of the power, no? Yung kapangyarihan. Grabe talaga itong kapangyarihan ng hangin. Yung Encantadia, no? Hindi. Yung kapangyarihan po, no? Kasi gusto po sabi itong sa mga komento, gusto po nila na manatili ng mahabang panahon tulad ng kanilang ama na hindi naman po pwede ngayon, mga kababayan, no? Hindi na po ito sabi pa nga po, wag daw tayong mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, wag tayong padalos-dalos. Kasi parang baka matrap tayo sa sitwasyon, no, na kung saan gamitin ng ating gobyerno ang tawag diyan yung ginawa ng kanyang ama. Martial law. Huwag tayo pa basta-basta kumilos ng baka mamaya sabihin, nagkakagulo na, civil war na. 'Di ba? Martial law muna, martial law. Nako. Matatrap po tayo sa isang sitwasyon na wala ng balikan, mga kababayan. Kaya kailangan magdahan-dahan din po tayo, no, sa ating mga gagawin at
chillax lang, no? Alam naman po ni former President Duterte ang kanyang ginagawa, no? Eh sabi ko nga kanina, parang naisahan pa sila eh. 'Di ba? Kasi parang pinain lang ni President Duterte yung pagpunta niya sa Netherlands. Para talaga ipamukha sa gobyernong itong wala silang alam sa batas. 'Di ba? Yun po yung nakikita ko mga kababayan, no? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.